Hallelujah, 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 hallelujah. Hihilingin ko sa Ama, Espiritu'y isugo niya, upang sumainyo tuwina. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Marami pa akong sinasabihin sa inyo, ngunit hindi pa ninyo kayang unawain ngayon. Pagdating ng Espiritu ng katotohanan, tutulungan niya kayo upang maunawaan ninyo ang buong katotohanan, sapagkat magsasalita siya, hindi sa kanyang ganang sarili. Sasabihin niya sa inyo ang kanyang narinig at ipapahayag ang mga bagay na darating. Paparangalan niya ako sapagkat sa akin magmumula ang ipapahayag niya sa inyo. Ang lahat ng sa Ama ay akin. Kaya sinasabing sa akin nagmumula ang ipapahayag niya sa inyo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Sa atin pong unang pagbasa, narinig natin ang kwento kung saan si Pablo ay may nakitang isang templo sa may Athens na nakapangalan sa isang Diyos na hindi nakikilala. Pero pinahayag ni Pablo sa harap ng mga Griego na yung Diyos na hindi nakikilala ay nagpakilala. Ang Diyos ay nagkatawan tao at yon ay si Jesus. Para maganda rin sa ating paglalakbay bilang Kristiyano, ay patuloy din nating kilalanin si Jesus. Siya na patuloy din nagpapakilala sa atin para tayo ay lumalim sa ating ugnayan sa Kanya. At sana sa ating mga pagdarasal, sa ating mga debosyon na ginagawa, ang lahat ng ito sana ay magdala sa atin sa mas malalim pang pagkilala kay Jesus Nazareno. At pag lumalalim ang pagkilala natin sa Kanya, mas lumalalim din ang pag-ibig natin sa Kanya, hindi ba? Gano'n naman sa paglalakbay, di ba? Gano'n naman sa pakikipagtungo at pakikipag-ugnayan. Nagsisimula sa pagkakilala at mula sa pagkakilala, nauuwi sa pagbibigay ng sarili. At ang Diyos gano'n sa atin. Patuloy na nagpapakilala sa atin para pumasok tayo sa ugnayan kasama ang Diyos. Pumasok sa isang pakikipag-ugnayan sa Kanya. At pag lumalalim ang ugnayan natin sa Diyos, natututo tayong sundin ang halimbawa ni Jesus ng pagbibigay ng sarili. Hindi na sarili ang iniisip. Hindi na ang iniisip, ano yung makukuha ko? Ano para sa akin ito? May biyaya ba diyan? Ang iniisip na isang taong lumalago sa pagmamahal niya sa Diyos, kung ano ang maibibigay niya sa Diyos. Hindi niya iniisip kung ano yung matatanggap. Ang iniisip niya kung ano yung maibibigay niya sa Diyos. Ano yung maaalay niya sa Diyos. At ganoon naman, di ba, pag
lumalago ang isang tao sa karunungan at pagmamahal, hindi na pagtanggap ang iniisip, kundi pagbigay na ang iniintindi. Pag-aalay ng sarili, tulad ng ginawa ni Jesus. Inalay ang sariling buhay para akayin tayo palapit sa Diyos. Hindi tayo mawalay sa Diyos. Ibinigay ni Jesus ang buong sarili niya para sa atin sa kanyang kamatayan sa krus. Kaya magandang imbitasyon sa atin ito bilang mga deboto ni Jesus Nazareno na tularan ang kanyang halimbawa, tularan ang kanyang mga aral at utos, ang pagbibigay ng sarili sa Diyos na nagpapakilala sa atin. Nais siya magpakilala sa atin dahil gusto niyang mapalapit tayo sa Kanya. Siguro ito po yung ating sagot sa Diyos na unang umibig sa atin, unang nagmahal sa atin, ang ating taus-pusong pagsunod sa Kanyang mga aral at utos, ang ating pagtataga na iayon ng ating buhay sa Kanyang salita. Ang Diyos na nagpapakilala sa pamamagitan ng Espiritu Santo, nakikilala natin Siya, ay nais pumasok sa isang ugnayan kasama ka. Ngayon, ang tanong handa ka bang tanggapin ang alok ng Diyos sa iyo? Na pumasok sa isang pagkakaibigan kasama Siya. Pumasok sa isang pakikipag-ugnayan kasama Siya. Lahat ng ito ay pinapahayag sa atin ng Espiritu Santo. Ang inihintay na lang ay ikaw. Tutugon ka ba sa paanyayang ito ni Jesus? Si Pablo, nung nagpahayag sa Athens, hindi lahat tumanggap sa kanyang paanyaya at turo. Pero may mga lumapit sa kanya at nagsabi, kwentuhan mo pa kami. Tell me more. Tayo ba bilang Kristiyano? Ito ang imbitasyon. Ano din ang response natin? Ano ang sagot natin? Iiwan o sasabihin din natin, Lord, gusto pa kitang makilala. Amen.